Hi everyone! Welcome back to Connell SH YouTube channel. Nandito naman po tayo sa ating channel or sa ating YouTube, no? Kailangan na po tayo mag-update kasi napadala na po ako ng love letter ni YouTube dahil baka walainan niya yung aking monetization at alam niyo naman na mahirap mag-apply nito. Anyway, yung ating pag-uusapan po dito, patungkol po ito sa spousal visa application gaya po sa mga pumupunta po dito sa Croatia, na kung bakit tourist visa lang po or visit visa ang ginagrant sa kanila. Ganito po kasi yan mga kaibigan, at by the way nga pala, shout out po kay Dorina Katirinin Plahotnik. Ayan po, nagtatanong po siya kasi syempre I understand po pag mga baguhan, mga first timer, marami pong kaguluhan sa isip, no? You're starting from the scratch, so normal po yan kasi ako din naman po before. Ayan, so yung mga katanungan po kasi, kung bakit, di ba, kasi spousal visa ka your spouse, bakit pag nag-type ka online, bakit parang tourist visa lang or bakit visit visa lang yung ginagrant, no? Ganito po kasi, of course, natural po sa mga, lalo na sa Croatia, no? Specifically dito sa pumupunta sa Croatia kasi I am basing my experience din naman at sa iba. Hindi ko alam kung anong sistema ng American or mga fiancé na yan. Basta, usually, pag spouse ka ng isang Croatian national, pag first time kang pumunta dito, visit visa talaga. Parang iniisip mo parang tourist visa lang, di ba? Bakit tourist visa lang na asawa naman ako, di ba? We will live together naman forever, di ba? Charot. So, mga ganon-ganon. Yung mga marami kang maglalaro sa isip mo, which is normal kasi ganyan din ako. Ayan, kasi normal kasi pag first entry mo dito sa Croatia, yung ginagrant talaga nila is visit visa lang, no? Kasi dito mo na yan i-continue, dito mo na yan i-renew yung visa mo. Yan yung sinasabi na, yun yung i-apply mo dyan ay yung temporary residency. Yan. Usually po kasi pag spousal visa ka, kahit tourist visa, yung ginagrant ng immigration or ng embassy Croatian sa'yo, 1 year. No? 1 year. Kahit na sinasabi nila na visit visa, tourist visa, pero 1 year nakalagay sa iyong passport. Kasi nga, alam nila na pagdating mo dito, you have enough time na mag-apply din, no? To renew para mag-apply ng temporary residency. So, yun yung mga katanungan kung bakit yung mga doubts, yung mga confusion na madalas, which talagang normal. So, huwag po kayong mag-alala mga kaibigan kasi pagdating nyo po dito, i-apply naman kayo ng inyong asawa ng temporary residency po. Pag nag-grant na po yan, ay bibigyan kayo ng 2 years. Hindi po agad-agad permanent Meron po silang talagang years of stay requirement para mag-permanent ka na naman. So, yung first step mo dito is temporary residency muna. So, kahit ay asawa ka ng isang Croatian, kahit spousal visa ka, tourist visa or something visit visa yung grant ng type ng visa mo. Pero malalaman din naman nila yan doon sa type ng visa mo na your spouse. So, huwag kang mag-alala. Kasi iba naman din po talaga yung typical na tourist lang, yung 3 months lang talaga yung allowed sa'yo. Iba yun. Kasi iba yung hindi spouse ha. Kasi pag spouse ka, 1 year yung nakalagay sa iyong passport na tatak doon ng visa, no? So, wag kang mag-alala. Pagdating mo dito, i-apply ka niyan. Ganun talaga, pag mag-apply ka, kahit mag-apply ka doon sa system ng like online application. Like before nang ginawa ko, fill up ako sa BFS kasi may requirement na mag-apply ka doon, mag-type ka doon online. Yung nakalagay lang doon, kailangan parang 3 months ka lang or 6 months something magstay. Tapos diba mapaisip ka, bakit ganito lang talaga yung ina-allow nila dito sa system na to, na asawa naman ako, tapos sa passport, diba sinasabi nila na 1 year. Ganun talaga kasi Pilipinas Ganun talaga yung first entry. Malalaman mo yan pagdating dito. So now, alam mo na, di ba? Ayan, so sinishare ko lang yung aking experience. Base po ito sa aking experience mga kaibigan. Ayan, kaya payo ko sa inyo, maganda yung ginagawa niyo, nagtatanong kayo, nagre-research kayo, or mismo nag-a-ask kayo sa
embassy ng Croatia, no, sa Jakarta. Kasi ako noon talagang I started from the scratch talaga. Wala akong idea. Lahat na I was trying to inquire, no? Or parang nag-message ako sa mga Pero noon kasi hindi pa gaano ka rami na nagpo-post ng about ganito na information, no? Tsaka hindi din ako ni-replyan. So gladly na yung mga experience ko pinopost ko dito. So at least nakatulong ako sa inyo, 'di ba? Meron mang kaibahan sa mga nagiging may kaibahan man sa sinasabi ko na requirements. So but the same pa rin yan yung mga primary requirements pag spousal ka, 'di ba? Kasi pagdating ko dito, Croatian yung visa ko. Ngayon Schengen na. Maaring may changes pero yung pinaka-main or primary requirement talaga ay same pa rin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magtanong din kayo aside sa mga nakukuha nyo sa mga YouTube or kahit galing sa akin. O better mag-inquire kayo directly sa embassy ng Jakarta, BFS, something like that. Pero lahat po ng aking sinasabi ay totoo po ito. Lahat ay base po sa aking experience. Ayan. So, masaya po ako dahil nakatulong ako sa inyo mga kaibigan, or guys, or girls, or ano-ano pa. Ayan. Sana naman po ay meron kayong napupulutan dito, makuhang kaalaman, no? At ayan, ano ba bang sasabihin ko? Siguro wala na. At pasensya na. By the way, sa mga pa-video natin, ito po ay mga old videos na. Ang importante po yung mga sinasabi ko dito. Ayan. So, yan lamang po muna. Ayan, maraming salamat. Sana ay huwag niyong kalimutang i-like at i-subscribe yung aking channel, Connie Lesage. Ayan, God bless us all. Bye-bye.